Lumipas ang mga gabi na walang bilang, at sa katahimikang iyon, may unti-unting nagbabago. Hindi tumatanda si Andrea. Walang buhok na nalalagas, walang balat na kumukupas, ngunit sa bawat umaga may nawawala. Isang alaala ng lungsod, isang pangalan ng kaibigan, isang panaginip na hindi na niya maalala. Parang unti-unting inuubos ng lugar ang kanyang pagkatao, habang pinapanatili ang kanyang katawan, buhay pero hindi buo, gising pero parang nananaginip. At sa bawat ulap ng usok, naroon pa rin si Amon. Tahimik, matyaga, at hindi kailanman umaalis. Mula sa bahagyang awang ng bintana, sumingit ang malamig na simoy ng gabi. May dalang amoy ng tuyong dahon at sunog na ugat. Sa loob ng kubo, sa pagitan ng anino ng lamparang kumikislap sa dingding, marahan, ngunit nanginginig ang tinig ni Aling Isabel. Mayungila lang sa sinukuan. Aniya, habang dahan-dahang pinapaikot ang kumpas ng buto sa palad. Isang nilikha, itinakwil ng mga diwata, sinumpa hindi upang manakit, kundi upang magmahal. Tahimik si Nayminda, ngunit sa bawat salitang lumalabas sa matandang labi, tila may malamig na daliring humahaplos sa kanyang batok. Hindi siya dapat umibig sa tao. Bulong ni Aling Isabel. Ngunit sa bawat henerasyon, may isang babae siyang tinititigan mula sa dilim. Sa una, panaginip lang. Mga bulaklak sa kama, mga aninong sumasayaw sa bintana. Hanggang sa isang araw, hindi na niya makikilala ang sarili niyang refleksyon. Kinukuha niya ang babae, hindi bilang bihag, hindi bilang asawa, kundi bilang isang bagay na hindi na maaabot ng araw o panalangin. Inagawa niya itong bahagi ng kanyang mundo. Isang mundo walang oras, walang katapusan, ngunit walang pabalik. May kaluskos sa bubungan. Isang bayan na hihimbing, ngunit ang kagubatan ay gising. At ang kabayaran, Bulong ni Aling Isabel habang dumidilim ang apoy ng lampara, ay kaluluwa. Hindi basta katawan ang nawawala, kundi alaala, pangalan, at lahat ng koneksyon sa mundong ito. Sa labas, humuni ang kwago, tumigil ang hangin, at sa puso ni Nayminda, unti-unting sumibol ang takot. Hindi sa halimaw, kundi sa pagkaalam na si Andrea ay unti-unti nang nagiging bahagi ng isang mundong hindi na kanya. Sa loob ng mga linggo ng katahimikan, sinikap ni Andrea na abutin ang nilalang sa dilim. Ang kapring laging nakaupo sa sangan ng balete, laging nagmamasid. Pilit niyang binibigyan ng ngiti ang bawat sulyap. Tinatanggap ang mga ligaw na bulaklak at ang mga mumunting regalo mula sa kagubatan. Isang balahibong itim, isang buto ng prutas na hindi niya kilala, isang awit na hindi niya maintindihan. Ngunit sa bawat araw na lumipas, ramdam niya may humihigop sa kanya. Unti-unting naaaninag ang mga bituin sa gabi.
unti-unting naglalaho ang alaala ng kanyang sariling pangalan. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Amon sa ilalim ng punong balete, napansin ni Andrea ang isang tila sunog na puno sa di kalayuan. Itim ang katawan, parang abo ang balat, at may nakaukit na mga hugis sa pinakakatawan nito. Mukha, mata, bibig, lahat ay nakapikit, parang natutulog o nananaghoy. Lumapit siya, halos hindi humihinga, at doon niya nakita ang mga bakas ng alaala. Mga kulot ng hibla ng buhok, punit na tela ng palda, isang laruan ng bata na nakabaon sa ugat. Ang hangin sa paligid ay biglang nanigas. Pumikit si Andrea, at sa dilim ng kanyang isipan, nakita niya silang lahat. Mga babae, mga nawawala, mga nilimot, lahat sila'y iisa ang anyo ngayon. Mga aninong umiikot sa paligid ng puno. Pawang naglalakad pero hindi gumagalaw. Umiiyak pero walang tinig. Biglang nanikip ang dibdib niya. Ramdam niyang siya na ang kasunod. Isa na rin siyang ukit na naghihintay sa balat ng punong iyon. Hindi siya mawawala ng tahimik. Gamit ang natitirang lakas at lakas ng loob, tumakbo siya ng mabilis. Halos hindi sumasayad ang paa sa lupa, ngunit ang gubat ay gumalaw. Ang mga sangay humaba, bumaluktot at lumundag pababa, gaya ng mga galamay ng halimaw. Ang mga ugat ng lupa'y bumukat, naging mga bunganga, may ngipin, handang lamunin ang sino mang sumubok lumabas. Sa hangin, dumaan ang tinig ni Amon, malamig, mahina, ngunit nakabibingi. Mahal kita, Andrea. Dito ka ligtas. Dito tayo habang buhay. Huminto si Andrea sa gitna ng kumikislap na anino ng kagubatan. Pawis na malamig, mga matay nagliliyab sa galit. Hindi mo ako pagmamayari. Sigaw niya. Ang tinig niya ay parang kidlat na sumira sa katahimikan ng gubat. At sa saglit na iyon, tumigil ang hangin. Ang mga sangay umurong, ang lupa'y naghintay, at ang unang pagkakataon, ang mga anino sa paligid ay lumingon. Sa gitna ng kagubatan, sa lilim ng puno ng balete na nababalot ng itim na liwanag, nakaluhod si Andrea. Ang kanyang katawan ay nababalot ng usok na tila may buhay. Gumagapang sa kanyang balat, pumapasok sa kanyang dibdib. Sa paligid niya, umaawit ang hangin ng mga salitang hindi niya maintindihan. Mga bulong na parang panaginip, ngunit may bigat ng sumpa. Sa paanan ng punong abo, nakatirik ang apoy na kulay lila. Sumasayaw sa anyo ng mga aninong babae, mga dating minahal, mga nilamon ng pagnanasa ng nilalang. At sa ibabaw ng mga ugat, si Amon, matangkad, madilim at halos hindi na makilala sa anyo ng tao. Ang kanyang mga mata ay kulay uling, ngunit may apoy sa loob. At sa kanyang kamay ay isang pusong yari sa liwanag ng buwan. Biglang may pumutok
na tunog sa hangin. Isang liwanag ang sumiklab mula sa gilid ng gubat. Lumitaw sina Nay Minda at Aling Isabel. Ang mga mukhay basang-basa ng ulan at pagod, ngunit ang mga kamay ay matatag. Sa isa'y may hawak ng anting-anting na kumikislap na ginto, at sa isa pa'y isang bote ng tubig mula sa banahaw, nanginginig sa lakas. Nagsimula ang dasal. Sa bawat bigkas ng matandang tinig, ang mga anino sa paligid ay nagsimulang umatras. Umuusok ang lupa. Pumutok ang mga sanga ng puno. Ang langit ay biglang naging kulay abo. Si Amon ay umungol. Ang tinig niya ay parang dalawang tinig na nagsasalpukan. Isa'y paos na halinghing ng nilalang. Isa'y tinig ng taong dating minsay nagmahal. Huwag ninyong sirain ang pinagtagpo ng tadhana. Sigaw ni Amon habang ang mga galamay ng aninoy lumilipad sa hangin. Humahampas sa paligid. Sinusubukang itago ang liwanag ng mga dasal. Hindi ka Diyos. Mariing sagot ni Aling Isabel habang itinataas ang anting-anting. At hindi mo pag-aari ang kaluluwa ng isang nilalang. Suminghap ang hangin. Umikot ang apoy. Sa gitna ng kaguluhan, nagsalita si Andrea. Ang tinig niya'y napunit sa takot at galit, ngunit buo. Hindi kita kayang mahalin. Tumigil ang lahat. Isang matinis, hindi makataong hiyaw ang bumulwak mula sa lalamunan ni Amon. Ang kanyang katawan ay nagliyab, hindi sa apoy, kundi sa mga bitak ng liwanag na mula sa loob mismo. Ang mga aninong bumalot sa gubat ay napilas na parang telang luma. Sabay-sabay na tumili at lumipad sa hangin, dala ng isang puwersang hindi kayang sukatin. Mga kaibigan, maaari ba kayong mag-iwan ng comment tungkol sa ating kwento? Sa ngayon ay puputulin ko muna ang ating pagkukwento. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari bang pa-subscribe, like, share, and comment? Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ang kwentong Kalbabalaghan.